Ito na mga kababayan ko, talagang sobra na ang pang-aatake kay BP Sara. Pinipersonal na. Itong gagawin na mini trial bukas ay isa pong paninira kay Sara. Kaya dito mga kababayan, masusuplak itong si Luistro na ang kapal daw ng muka, sabi ni Sara na ayaw magbayad ng utang. So, pakinggan po natin mga kababayan. Ito po yung title. Sobra na ang pag-atake kay BP Sara. Hindi na ito usaping political, kundi personal na. Halaka, mga kababayan ko. Panoorin po natin na ito po. Sobra na yung pang-aatake at the same time, hindi na kasi siya usapin ng political at nagiging personal na yung pag-atake. Makakasama natin ang political analyst na si Professor Eric De Torres. Pag-usapan natin ang mga pinakahuling mga kaganapan sa ating bansa ngayon, lalo na sa usaping politika. Si Professor Eric De Torres, sir, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar. Hi Prof, good evening. Good evening po, Sir MJ at Sir Admar at sa mga tagapakinig at sumusubaybay po sa ating palatuntunan. Opo, meron pong nabanggit ang kampo or mismo ang pangalawang pangulo na sinasabi pong hindi na gagayahin ng pangalawang pangulo yung nangyari sa panahon ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya naghain ng reklamo o kaso laban doon sa mga talagang grabe, below the belt na mga pang-aakusa po sa kanya. Ano sa tingin po ang advantage nito po sa pangalawang pangulo po, Prof, no, na naging offensive na rin, hindi lang depensa? Oo. Syempre ngayon, iba na yung takbo ng sitwasyon dito, kasamang Edmar, sa kadahilan ng una sa lahat, sobra na yung pang-aatake at the same time, hindi na kasi siya usapin ng political at nagiging personal na yung pag-atake na kung saan naapektuhan yung buong kredibilidad at the same time yung pagkatao ng ating vice presidente. So, yung paggawa ng storya at saka yung pag-fabricate nitong mga naratibong ito, maganda na kung saan magharap-harap at ang magsingilan base doon sa facts ng case. O isipin nyo mga kababayan, hindi naman nila gusto talaga na para sa accountability. Parang pawang mga paninira lang ito kay Sara Duterte. Wala na ngang mga matitibay na ebidensya. Sa COA, malinis nga ito. Tapos sasabihin ni Luistro, si Sara Duterte daw ang maglabas ng ebidensya. Bobo lang. Luistro, bobo ka lang. Abogado ka ba, bobo ka. Yan ang sabi ng mga tao. Ba't si Sara ang magpapakahirap na maglabas ng ebidensya? Saan ka nakakitang abogado ng ganyan, mga kababayan ko? Kung ano-ano mga sinasabi nila, sufficiency in substance daw. Pero wala namang mga ipinapakitang ebidensya na magpapakita na may kasalanan si Sara. Tignan nyo, Di Torres, sobra na ang pag-atake kay BP Sara. Hindi na ito usaping political, kundi personal na. Totoo naman na pinipersonal si Sara Duterte. Kasi nga, sinisiraan talaga nila. Malakas kasi si Sara na maging pangulo sa 2028. Tignan nyo po yung mga survey. Lalong-lalo na po sa kalye survey, street survey. Mga kababayan na ang inyong lingkod ay nagpasimula ng kalye survey nung panahon ni BBM. Ako po ang pinaka-mastermind niyan na nagkalye survey, mga kababayan. Sa lahat ng mga vlogger na nagsusurvey ngayon, ako ang nagpasimuno ng kalye survey na yan. So ngayon mga kababayan, itong gagawin nilang mini trial bukas ay walang kwenta. Kasi nga, binasura na nga ng Korte Suprema ito. 'Di ba? Mapilit yung mga congressman na mga magnanakaw na yan ang sinasabi ng mga Marines, 'di ba? Ituloy pa natin. So,
mahalaga na masubaybayan natin ito sa pamamagitan ng factual lamang. Kaya kung mapapansin natin, 'di ba, yung mga inilalabas ng kampo ni BP Sara ay naka-address ng kung ano yung nababatay doon sa ebidensya. At klaro naman mula doon sa simula na may consistency na ang pagsagot nila o pagtugon nila sa mga akusasyon sa ating Vice Presidente ay nakatuon sa kung ano lamang yung totoo at nakabase ito sa mga ebidensyang ipinipresenta. Kanina, napakaganda nung ebidensyang nakalap ng Vice Presidente at yung pinapalabas kanina bago magsimula itong interview na kung saan napakaganda nung nakalap na ebidensya ni na Attorney Paulo Panelo pagdating doon sa statement at saka doon sa mga akusasyon doon sa anggulong Madriaga na akusasyon. So, ito O isipin nyo, si Madriaga, gawa-gawa lang nila Trillanes at De Lima yan. Parang matubato yan eh. Tignan nyo sa kahuli-hulihan na amin niya na gawa-gawa lang itong mga sinasabi na aid ni BP Sara. O tignan nyo ang mga comment. Ito po. Dasal lang sa'yo, BP Sara, bigyan ni Lord ng talino at lagi kayo proteksyonan ng God. God bless. Solid kami, Duterte forever. Ayan Joseph Larawan. Clarita Letran. Pambabastos ang ginagawa ng mga umi-impeach kay BP Sara. Malaki kasi ang kanilang mga suhol, pero bibitayin sila sa impyerno. Dadating ang araw, tayong mga Pilipino ang magpapatayan sa ating bansa, sabi ni Cuteleno. Sumusobra na sila. Takot sila mabalikan. Halaka. Takot sila mabalikan ni Sara. Pag ito naging presidente, magtago-tago na kayo sa totoo lang. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. unti-unting namumulat at saka talagang naipapakita talaga na ang mga akusasyon ay yun nga walang basihan at meron silang ebidensya na magpapatunay na ito ay maaaring gawa-gawa lamang o hindi talaga naaayon doon sa merito ng kung ano man yung ipinupukol na kaso sa ating ikalawang Pangulo. Opo, ano naman po ang maaring epekto nito sa imahe sa gobyerno sa kabuuan, no? Lalo na sa sangay po ng ating lehislatura na may kapangyarihan din na mag-imbestiga doon sa treatment sa aligasyon ni Ramil Madriaga versus doon sa treatment naman sa mga ipinahayag o mga alegasyon din nung tinaguri ang Brave 18. Magkaiba po ang treatment ng dalawang panig po na ito, Prof. Ayan kababayan ko. Malalaman naman natin kung sinong nagsasabi ng totoo, mga kababayan nakita niyo naman, paiba-ibang sinasabi ni Trillanes at sasabihin niya may umamin na daw na mga Marines, wala naman. Binayaran daw ang mga 18 Marines. Yan ang sinasabi niya sa kanyang pagsasampa ng ikalawang perjury. Halaka. Kaiba at ito sa mga susunod na panahon, lalo na pagdating ng Miyerkules na kung saan didinigin na at ang inaantay din ng marami is attend ba si BP Sara doon sa pagdinig at the same time, unti-unti kasing nagbibigay linaw o naipapakita ng kampo ng ikalawang Pangulo yung merito at akusasyon sa kanya na meron silang counter argument at hindi lang basta argumento, meron silang ebidensya na nagpapatunay na punto per punto na sinasagot nila yung mga akusasyon para sa ikalawang Pangulo. So nagsisimula ng magbigay linaw at masagot ng ating ikalawang Pangulo ito. And of course, syempre nakadepende din ito sa magiging takbo o daloy ng sitwasyon kung saan meron bang consolidated o solid pa rin din ba at ang pinakamalaking katanungan kasi
for me at klarong sinasabi ng ibang mga eksperto at ng ibang mga abogado na ang impeachment process ay parehong political at legal. Pero para sa akin kasi beyond the legal, mas mataas ang porsyentong ito ay political talaga sa kadahilan ng perception o yung public perception ang talagang may malaking epekto o may malaking kinalaman doon sa paraan ng kung papaano ipepresenta yung argumento o punto ng mga nag-aakusa sa ikalawang pangulo at base naman din ito sa mga ebidensyang ipepresenta din ng ating ikalawang pangulo. O, kita nyo mga kababayan ko, sabi nga ni Ronaldo Puno ng NUP, di ba bumaliktad na ito ayon na kay Sandro. Nasabi niya wala kayong makitang matibay na ebidensya Kung meron kayong mga resibo na nagpapatunay na si Sara ay nangulimbat ng pera ng taong bayan, susuporta kami. Sabi ni Ronaldo Puno. Pero pag hindi, yawa kayo. Ganun, sabi ni Ronaldo Puno. Kaya kumalas na dito. Gusto nang sumanib kay Madria, kay Kiko Barsaga. Kasing walang budget. Hindi pa nabibigyan ng budget yung kanilang distrito kaya bumabaliktad na si Ronaldo Puno. 'Di ba? Nung nakaraan mabuka ito sa impeachment. 'Di ba? Ituloy pa natin. Opo, napag-uusapan natin yung pagpipresenta ng ebidensya. Meron pong nabanggit itong si House Justice Committee Chair Jervy Luistro na dapat daw ang respondent ang maglabas po ng ebidensya, mag-present ng ebidensya, hindi po yung nag-aakusa. Ito po ay batay daw sa House parang house rules no sa impeachment. Ito na ba ang panibagong ngayon litis prof na aakusan ka, ikaw ay nagnakaw, maglabas kang ebidensya na hindi ikaw ang nagnakaw, pwede bang gano'n na? Actually, alam niyo po, kung meron man na nakasaad yan sa kanilang rules, maganda po na ipakita, ilabas po ng ating pong mga mambabatas na ito po yung unang nakasaad sa kanilang rules dyan sa House. Parang tanga lang itong si Luistro, Halimbawa nga po, ulitin ko lang ikaw yung nagnakaw. Si Pedro ang nagnakaw. Nagnakaw ng panty. Inakusahan ni Maria. Si Maria kasi, sabihin maganda. Inakusahan si Pedro. Ninakaw mo ang panty ko. Walang ebidensya. Sabi ni Maria, idedemanda kita. Pero, sa barangay. Pero, mag-provide ka ng ebidensya na ikaw yung nagnakaw ng panty ko. Kadiri ang putik. Saan ka nakakita ng ganito? Tingnan nyo si Sara, ang maglalabas ng ebidensya yung sarili niya, hahanapan niya ng ebidensya. Ano ba yun? Gumagamit ka ba ng utak, Luistro? Saan ka nakakita ng ganyang abogado na pipilitin mong aamin itong inaakusahan nyo para patunayan yung sarili niya na hindi siya nagkasala, magdadala siya ng ebidensya. Dapat kayo ang magpakita ng patunay na nagnakaw nga itong si Sara sa pera ng taong bayan. Ipakita nyo ang mga ebidensya, hindi yung si Sara yung magpapakahirap. Siya na nga ang binibintangan, siya pang pahihirapan nyo para maglabas ng ebidensya. Bobo ba kayo, Luistro? Kayo sila Terry Ridon, mga tanga ba kayo? Sila De Lima, mga bobo ba kayo, mga congressman? Di ba kayo gumagamit ng mga utak nyo na mga hinayupak kayo? Sinasabi ng komento, mga hinayupak, harabas, hestas. Ba't si Sara ang maglalabas ng ebidensya sa kanyang sarili para patunayan na siya ay hindi nagkasala? Kayo ang maglabas ng ebidensya, mga tanga. Yan ang sinasabi ng mga komento. Ba't si Sara ang maglalabas ng ebidensya? Ay nako,
Mga bobo. Yan ang sabi ng komento. Ikalawa pa po, yun nga yung sinasabi natin beyond the legal kasi at the end of the day, sa akin pong pagtingin, kahit anong ilabas mong ebidensya at anong argumentong pasok in accordance with the law, in accordance to whatever that is legal and ethical, at the end of the day, political yung exercise ng impeachment po. So yun ho yung klarong-klaro dito. At ang nakakalungkot na pare-parehong obserbasyon po ng taong bayan sa dami ho lalo na sa krisis. Ano pala hindi pa daw pala tayo nasa krisis, so hindi ko alam kung anong tawag dito sa ating kinaharap ngayon. Itong impeachment, at hindi ko sinasabi na hindi ko bilang nagpapahayag po, hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga o hindi importante ito. Actually, ito yung magandang pagkakataon at walang ibang pagkakataon na para madepensahan ng ating ikalawang Pangulo base sa merito at ebidensya niyang ipepresenta yung mga akusasyon sa kanya. Pero sa aking pagtingin, nahahati ang oras ng Kongreso o ng mababang kapulungan at eventually, pag umakyat yan sa mataas na kapulungan, kumakain ng oras nila imbes na pagtuunan ng pansin ano yung mga mahahalagang measures, reforms, amendment ng batas at ibigay kung ano man ang necessaryong kapangyarihan na ibigay sa Pangulo, mag-suspend ng excise tax or whatsoever, magdeklara tayo ng state of emergency para ma-mitigate natin itong crisis na ito, itong kinaharap natin, kumakain pa ng oras itong proceeding sa impeachment. O nakita nyo mga kababayan, imbes atupagin yung krisis sa petrolyo, ang inaatupag nila yung impeachment ni Sara. Okay lang sana mga kababayan kung binabalance nila para may pagtanggol ni Sara ang kanyang sarili tignan nyo yung flood control, hindi nila inaatupag. Puro kay Sara yung kanilang tirada, yung target nila para pabagsakin ng mga Duterte. Wala silang ginawa from the start ng day 1 ni Sara, puro Sara. Ibagsak, ganun sila mga kababayan. Pero yung flood control, di nila inaasikaso. Itong mga congressman na ito, sangkot din sa mga mali-malita na kwartang pagnanakaw mga kababayan. Sila din, yung mga kurakot dito. Kaya wag nyo nang binubudol ang taong bayan. Yan po ang mga komento. Tignan nyo mga kababayan na galit ang mga tao dito. Boss, Veterans Hospital ng mga retired na mga sundalo wala ng gamot. Mukhang naibulsa na ni Ngagba at mga alipores niyang mga gamot sana para sa mga retired soldiers sa Veterans Hospital. Atakihin talaga nila yan dahil alam nilang pag Duterte ang nakaupo, ubos lahat ang masasamang mga satanas. Halaka. Hello mga kababayan, thanks always for the update. Well yes, sobra na walang respetuhan itong political pressure sa Pilipinas. Bastusan na ito. Sarili nila, kapilipino, ang trabaho, gobyerno, pinape-pressure nila. Kaya kay Tatay Digong, sana makauwi. Pinakidnap nila. Okay, tayo nyo. Ang gulo ng Pilipinas, imagine, baliktad na ngayon. Kung ihahabla ka, ikaw dapat ang magpatunay na wala kang kasalanan. Mga tanga lang, no? Yes, totoo. Sobra na sila kay Sara Inday. Tignan nyo. Luis Tro, ba't si Sara ang maghahanap ng ebidensya para patunayan niya yung sarili niya na, di ba? Si Sara daw maghanap, mga bobo, Kaya mga kababayan, mag-comment kayo for transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Salamat po.